Cloris TV, not Derek Ramsey. Ayan mga ka-Derek, samahan niyo po si Cloris TV. Siya po ay magro-road trip papuntang Pulong Buhangin. Ayan. Bulacan pa rin po yung Pulong Buhangin guys. Samahan niyo po. At meron po kayong blessing ng aking amo. Tara! Ka-Derek, andito na naman po tayo sa isang namang yugto ng ating travel English yan. Cloris TV, not Derek Ramsey. Ayan, andito po tayo sa lugar ng Angat. Medyo pasikat po ang araw kaya medyo mainit po, mainit mag-drive. Kaya kita niyo po, maganda po ang daan dito. Pinopromote ko nga po pala ang lugar ng Angat. Kaya sa mga gustong magpunta ay punta na po tayo Angat, Bulacan. Hello mga ka-Derek, meron po ba kayong request kay Cloris TV? Ano po ba ang na-miss nyo kay Cloris TV? Ano yung kaya ito Panibagong yugto naman po ito. Samahan niyo pong muli si Cloris TV sa kanya pong paglalakbay. Andito naman po si Cloris TV. Tayo po ay magbibigay ng alamat po ng mangga. Dahil ngayon po ay panahon ng mangga, kaya po naisipan ni Cloris TV na maging alamat ang mangga. Noong araw, ang mga punong manggang tanim ni Tandang Isko ay pare-pareho lamang ang bunga. Ito'y maliit. At ang tawag dito ay pahutan. Alam niyo po ba yung pahutan? Hindi ko po alam yon. Matamis kapag hinog, yun po ang pahutan. Kaya gustong gusto ng mga bata ang pahutan. Marami ang natutuwa kapag panahon ng pamumunga. Dahil ang matandang may-ari ay hindi maramot, parang si Cloris TV. Minsan, may magandang dalaga sa manggahan ni Tandang Isko ay dumaan. Kusang loob na inalok ito ng mga hinog na mangga ni Tandang Isko. Sa kasiyahan ng binibini ay itinanim nito ang mga buto ng pahutan sa bukid at sa paanan ng bundok. Agad tumubo ang dalawang buto at pagkaraan lang ng ilang araw ay ganap na itong isang puno. Labis na nagtaka si Tandang Isko sa pagkakaroon ng punong mangga sa hangganan ng bukid at sa ibaba ng batuhang bundok. Balak sanang putulin ng matanda ang dalawang puno. Subalit sa tuwing siya ay lumalapit, wari may bumubulong ng, "Huwag po, huwag mo akong patayin." Yan ang bumubulong kay Tandang Isko. Dala rin ang panghinayang, kaya hinayaan na lamang nitong lumaki at lalong lumago ang dalawang puno ng mangga. Malaking pakinabang tuloy ito sa mga magsasaka at kalabaw na roon ay sumisilong. Ang madalas magpahinga sa punong mangga nasa bukid ay si Kalabaw. Kaya nagkaroon sila ng pagkakataong magkausap palagi ng puno. Kita niya nga po, ang puno at saka ang mangga. Ang puno at ang kalabaw ay nag-uusap. "Hulog ka ng langit sa aking punong mangga. Dati-rati init sa katanghali ang tapat ay aking tinitiis," animo ni Kalabaw. "Subalit nang ikaw ay sumibol, pagal kong katawan ay binigyan mo ng ginhawa. Kaya kapag sa iyo ay may nagtatangkang pumutol, humanda sila sa sungay kong matutulis," ang sabi ni Kalabaw. "Salamat sa iyo, Kalabaw, at ako'y iyong ipagtatanggol. Nung paman ay hinahangaan ko na ang iyong kasipagan, kakisigan at kalakasan na iyang wika ng mangga." Hindi nagtagal, sa dalas na kanilang pag-uusap ay nagkaintindihan ang Kalabaw at ang punong mangga. Samantala, nagkaroon na rin ng kagustuhan ang punong manggang nasa paanan ng bundok at ito ay si Manggang Puhutan na malapit sa kanyang kinatutubuan. Sa panahon ng paglilihi ni Pahutan ay palaging sumisilong sa lilim niya ang isang magsasakang may dalang piko.
At ewan kung bakit gustong gusto ng mangga na titigan ang piko. Sumapit ang araw ng pamulaklak at pangmumunga, parehong pinauusukan at inalagaan ni Tandang Isko ang magkahiwalay na puno. Ang lahat ng mga punong mangga ay pawang nagbunga. Nang bumalik ang matanda upang anihin ang mga bunga ng mangga, ito ay lubhang nagulat. Ang dalawang puno ay hiwalay sa karamihan, ay magkaiba ng hugis at laki ng kanilang mga bunga. Hindi maisip ni Tandang Isko kung bakit nagkagaroon. Muli, magandang dalaga ay nagbalik at sapagkat ang malalaking mangga ay bunga ng pagkakaunawaan ni Kalabaw at Pahutan, kaya tawagin itong manggang kalabaw. Bagamat magkawangis sa laki ang mga bunga nila ng kabilang puno, ay may pagkakaiba pa rin sa hugis at sa anilang sukat dahil ipinaglihi ito sa piko, kaya makikilala ito sa tawag na manggang piko. Binibini, paano mo nasabi ang bagay na iyan? Sapagkat ako ang diwata ng mga prutas. Ngumiti ang dilag at biglang nawala. Ang sinabi ng diwata ay paulit-ulit ding ikinikwento ni Tandang Isko sa mga namimili ng mangga. Dadapwat hindi na mahalaga iyon kahit pahutan, manggang kalabaw o manggang piko, basta amang ito ay pare-parehong mangga. Pusong bibitin, bitin, mabangong amuyin, masarap kainin, lalo na't hinog. Iyan po ang alamat ng mangga, manggang kalabaw at manggang piko. Kita nyo naman po si Claudius TV ha. May natutunan naman po kayo kay Claudius TV na alamat ng mangga. Excellent! Mga kaderek, mukhang bitin pa po kayo sa alamat ng mangga. Ito naman po ay bibigay ko po ang alamat ng aso. Dahil alam kong mahilig kayo sa aso pero hindi po ako mukhang aso. Ayan. Noong panahon na bata pa ang mundo, may isang mag-anak ang tahimik at masayang pamumuhay sa loob ng kakauhuyan. Kung inintindi ito, Pilipitan dila nito. Ang amang si Claudius TV, ay mabait at mapagkalinga sa kanyang pamilya. Nagtatanim siya ng mga gulay at nanguhuli ng mga hayop sa gubat upang kanilang pagkain. Samantalang ang ina naman, si Magda, siya ay nag-aasikaso sa kanilang bahay at dalawang anak na si Maria at si Jose. Minsan nagulat ang pamilya sa pagdating ni Claudius dahil may kasama itong lalaking may sugat. Inalagaan ito ng pamilya at pagkalipas ng panahon, naging malakas na ang lalaki na nakilala nilang si Damaso. Si Damaso. Kita niyo po si Damaso ha. Isinalaysay ni Damaso na pinalaya siya ng kanyang amo dahil hindi niya nabantayan ang taniman nito ng ubas. Naging dahilan upang manakaw ang bunga ng mga ito at sa kanyang paglayas. Naligaw siya sa gubat at inatake ng maraming alamid. Alam niyo po ba ang alamid? Hindi ko rin po alam yon. Ngunit lingid sa kaalaman ni Claudius, may namumuong lihim na pagkakagusto sina Magda at Damaso sa isa't isa. At isang araw nga nagpasya sina Damaso at Magda na tumakas at mamuhay sa ibang lugar. Nag-iyakan ang dalawang batang si Maria at Jose. Ina, wag mo po kaming iwan, ang iyak ni Maria. Oo nga po, Mang Damaso, wag niyong kunin ang aming ina, ang iyak ni Jose. Ngunit napigilan si Magda ng kanyang mga anak, sumakay pa rin sila ng bangka at umalis kasabay ng agos ng ilog. Lalong nag-iyakan ang dalawang bata na isa nang magbago ng isip si Magda. Ngunit nanaig ang kanyang pagkagusto kay Damaso mula sa malayo. Anong gulat ni Magda nang makitang nagtalunan sa ilog sina Maria at Jose upang humabol. Napatayo si Magda sa bangka dahil alam niyang hindi marunong lumangoy ang kanyang
2 anak. Ngunit lumakas ang agos ng ilog at napailalim sa tubig ang mag-ama. Mula sa malayo, natanaw ni Magda at Damaso ang pangyayari at sising-sisi ang dalawa sa kanilang nagawa. Bigla mula sa tubig ay isang babae ang lumutang sa hangin. Masahol pa kayo sa mga hayop. Sa inyong makasariling pagnanasa ay nagawa ninyong saktan ang ibang tao. Dapat lamang kayong maging kauri ng hayop. Ang wika ng babaeng diwata pala ng ilog. Ayan, may diwata po sa ilog. Hindi po si Cloris TV ang diwata. Bigla ang pagbabago ng anyo ni Magda at Damaso. Ang kanilang katawan ay napuno ng balahibo, humaba ang kanilang mga nguso, tumalim ang mga ngipin, at nagkapangil, bagkos ay ungol at katwang ingay ang lumalabas sa kanilang bibig. Mananatili kayo sa ganyang anyo, sabi ng diwata, hanggat ikaw, Damaso, ay hindi natututong tumanaw ng utang na loob sa taong nagpapala sa iyo. At ikaw, Magda, hanggang hindi mo na ipapakita ang tunay mong pagmamahal sa iyong mga magiging anak. At nawala na ang diwata pagkawika niyon. Ayan, huwag tayo mananakit ng ibang tao, di ba? Lalo na sa mga nagpapala o tumutulong sa atin. Sapagkat may kaparusahan sa mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob, na tulad ni Damaso, at ganon din sa mga taong hindi marunong magmahal na tulad ni Magda, na gusto ay puro banana at WS lang. Shout out po sa aking mga members. Pampers Creed, Login San Miguel, Milani Vlog, Brian Adventures, Coach Melvin Bike Ride, PH2KL TV, Kabuladas Vlog, JPO Vlog, Mama Love Creation, Shiro Omega, Jeans Channel TV, Boholana Ilocana Ako, Love Joyce Vlog TV, Igorota Capture, Antikenya, Warayako, Will Magalindo, Unbeatable TV, Mertos Pam Vlog, Brigera Vlogs, Dr. Lero 5, at shout out po sa aking mga teams, Team Campers Creed, Team Bornibol, Team Creators, Team Sassy Mom, Team Helping Hands, Team Bully Nation, Team Asia in Germany, Team Mecheco Squad, Team TTC4, Team Venomous Florin, at shout out po sa aking mga super chatter, super sticker, at sa aking mga silent viewers. Maraming salamat po sa panood sa aking premiere at sa aking LS. God bless. I love you, Mamba. Chup chup. Sinasaludohan kita. Hey! Is TV, aka Derek Ramsey. Naway marami po kayong natutunan sa ating kwento, ang alamat ng mangga at ang alamat ng aso. Hanggang sa muli, I love you, Mama. Chup chup. Wala na, finish na.